Alright, we are back with the new vlog. Actually, first vlog ko to, papuntang school. And I don't know if magja-gym tayo today kasi meron akong PE ng 3 to 5, then meron akong quiz tomorrow. And sa schedule ko talaga sa gym is Monday is rest day, Tuesday is rest day then Wednesday is to push, Thursday is pull, back focus, Friday is legs, Saturday is chest back, then Sunday is arms. So dapat yung Monday ko is something cardio, jiu-jitsu. Pero again, I'm just trying this new routine na gets nyo, bago pa lang. And try ko lang mag-vlog daily kasi gusto ko na rin mag-cut. And 75 hard challenge is easy, to be honest kasi gagawa lang ng 30 seconds or 1 minute, 3 minutes na TikTok. Unlike sa YouTube, kailangan 10 minutes. So I'm gonna start this 90-day challenge na mag-vlog lang ako daily. Workout, schools, I don't know, thoughts, daily stoic, random lang. This is inspired by Sam Solek. If kilala niyo siya, he's a very big guy. If hindi niyo siya kilala, grabe yung contents niya. Sobrang simple lang, pero ang daming natutunan, ang daming about life, about lifting, and yung workout niya. Pero hindi pa ako ganun kalaki, so feel ko mahihiya pa ako mag-record sa gym. Pero again, it's one of the things you need to conquer. And also these videos will show you commitment na rin, since my commitment, mga daily diary. Ang problem ko lang dito is my storage, if kakayanin. So probably ang car videos ko lang siguro 5 minutes. Titingnan natin. Ang gagawin ko lang daily, meron tayong topic na pag-uusapan para yung sira tong, if you must know, sira tong dashboard ko ng music. Hindi ko kasi napapaayos. Kasi one time nung ipapaayos na namin siya, tapos na yung warranty niya like last week lang. So tinamad na kami, sabi sige na, hindi naman ako nakikinig ng music. So hindi ko na siya pinaayos. And may mga times naman talaga na hindi ako nakikinig. I'm just sitting here alone with my thoughts. I think kay David Goggins ko yung napakinggan na even him, pag nag-workout siya, hindi siya makikinig sa kanta kasi noise lang daw yun. Mga pure lang. Pero kasi for me naman, minsan it's good to have less stimulation sa mga bagay-bagay. Lalo na if you're driving. Though it's boring sometimes, pero again, doon lumalabas minsan yung creativity ko habang nagda-drive ako. Kasi tahimik, nasa zone ka lang ng driving, then may mga random thoughts, contents, scripts. Dito rin ako nagpa-practice minsan kung paano magsalita. Ganun ako mag-drive. Binili ko talaga tong car holder para sa inyo. Ay, para sa akin din, mag-vlog, mag-videos for TikToks, I don't know. Today is reporting day sa school. Magre-report kami tungkol sa market feasibility. This is my 4th week na sa CSB Antipolo. And as a marketing student, medyo na-enjoy ko naman lately yung mga subjects. For example, this subject is I don't know, administration something. Major rin yata siya. Ang unang project namin, like day 1, is to create market feasibility. Market feasibility is parang yung pinaka-business model ng buong business nyo. For example, anong differentiation nyo sa iba, kung anong value proposition ng business nyo, ano bang pinagkaiba nyo sa ibang business, customer experience ba, anong pricing nyo, branding, marketing strat na gagawin, advertising, technically yung totality ng brand nyo or ng business nyo, kasi pwede mo siyang ibenta sa mga tao. So as a marketing student or nagma-market na rin ng mga bagay-bagay, it helped me naman, or medyo na-enjoy ko siya kasi nagbebenta rin tayo ng courses, nagbebenta tayo ng kung ano man, nagte-trade tayo, buy and sell literal. So na-enjoy ko rin yung backhand niya. Kunwari yung friend ko si Travis, yung auntie niya is naggawa ng branding ng Dewberry. If you know Dewberry, yung parang market feasibility nyo, yung auntie niya yung gumawa. So ganun yun, bibenta mo sa isang malaking business, ipapropose mo siya, ipipitch mo siya, then kikita ka, of course, ikaw yung may idea. Ganun siya nagwo-work. So market feasibility. Though marami pang ibang courses sa marketing. For example, lead management, pagiging leader, paano maging leader. For example, yung bukas kasi may quiz kami
Ang quiz namin is chapter 1 and 2. Ang chapter 1 is about policy. Ano ba yung policy? Kailangan mag-review. P is for planning, O is organizing, L is leading, and C is control. So, sa mga organization, mayroong policy lagi. So, yung policy planning, may 3 types of planning. Ano ba yung napakinggan ko? Hindi kasi ako nag-notes. Nakikinig lang ako. Types of planning is strategical, tactical, tsaka organizational planning. So, strategy, wala pang laman. So, kumbaga, paano nyo palang gagawin? Tactical is meron na, pero kailangan nyo mag-focus dun sa isa. Kumbaga, implementing na, kumbaga, focus na sa isang target na kailangan ayusin. Organizational is yung buong organization nyo na yung aayusin nyo or ipaplan nyo. Next naman is organizing. Ayun yung, isa lang yun Sa leading, yun na may organizing. I think isa lang naman. Anyways, ayun yung lead management. Tinuturo doon kung paano mag-lead ng isang organization, paano mag-handle and proper form. Kunwari ngayon, meron na tayong nasa na tayo guys nasa contemporary form na ng handling ng employers Dati kasi traditional, yung boss yung masusunod. Boss, then gagawin lang ng mga employees yung mga gagawin. Unlike sa before, yung ngayon, employees na yung ini-empower, tapos yung boss is parang sumusunod na lang para mag-empower din sa mga employees. Since ang logic doon is, sino ba yung laging kasama ng mga boss? Hindi naman yung client yung mga employees. So yung employees, if pangit yung moral, mababa yung moral, tinatamad sila, hindi sila mag-perform na maayos, meaning maka-affect sa mga clients, sa mga customer. Unlike pag tayo yung boss, ini-empower natin yung mga empowerment, meaning inspiring them to do or take action. Ini-empower natin employees natin na gumawa ng pag-perform ng maayos, edi mas gumaganda yung business. And yung problem sa ibang business kasi, owners, nakafocus sila na maging boss. Iba yung boss sa leader, and gets mo, lahat pwede maging leader yung sabi ng prof ko, lahat pwede maging leader, pero hindi lahat kaya maging or mag-umasta as leader. Gets nyo? Lahat kayo, ikaw pwede ka maging presidente, pero hindi lahat pwedeng umasta as maging presidente talaga. Gets nyo ba? So yun yung mga tinuturo sa marketing. Ano pa ba? May PE kami mamaya, kaya nakapang-PE, naka-sweatpants ako ngayon. Though, I don't know, I think Zumba or normal PE lang naman. Actually, na-take ko na siya, kaso hindi ko pa siya pinakredit kasi sobrang credit sa akin And yeah, bukas may Filipino ako. Wednesday is one subject lang, CSB Life, about actually na-take ko na yun nung simula grade school ako, pinag-uuralan na namin si College of St. Benilde. Thursday is lead management and ASEAN. Hindi ko alam sa ASEAN, hindi ko pa nakita yung prof namin doon. Pero yeah, basically that's marketing. I'm very excited. Some people don't take marketing as, gets nyo, as serious enough though may mga students naman sa amin na maayos and nag-enjoy sa kanila. Sorry shaky, nasa tayo, ang bilis ng takbo ko, 80 ako ngayon. So yeah, ayun lang gagawin ko today. And also let's talk about yun sa nag-comment sa akin. Kanina ginawa ko ng contents today. Inasar siya ng friend niya as happy. Kamukha niya si Happy Friend. Di ko alala kung sino yun. Parang vlogger daw. You know guys, pag may nang-aasar kasi sa inyo, kasi madali kayo asarin. Pag inasar ka tapos sinabi mo, ay oo nga or like hindi mo na siya pinansin, tatama rin yung mga asar sa'yo kasi ano ba to, wala silang nakukuhang dopamine na uy, dali asarin na ito. Walang ganun walang ang boring mo sa rin. Unlike pag hindi ka, ayun nga, unlike pag nag-react ka, uy, nati-trigger ka to, nava-validate yung pagiging bully ko. Yes, yun na, natutuwa sila. Maybe this series, gawin ko lang kotse series. Since ang drive ko papuntang school is, I think, 30 minutes. So, meron ako mga 30 minutes na thoughts na minsan di ko masabi sa bahay or sa TikTok kasi maikli or mahaba masyado. Or may mga thoughts ako na sa akin lang. So, in this way, marirecord ko din. Pero, pag nag-start na yung workout session ko, isasama ko na yung workout ko, yung pagiging schoolboy ko sa lahat. So, this video is just introductory sa mga gagawin ko in the next 90 days. So, this is day 1. Day 1 is very unproductive pa. Hindi pa ako napag-walking. So, bukas, i-aim ko na, bukas is 10 a.m. ang class ko. Aim ko na mag-walking ako sa umaga para pagka 10 a.m. klase, then may vacant doon. Pwede ako mag-gym ng, let's say,
Kaso rest day ko pa lang bukas. Pero yeah, magjo-jogging na ako. Ay, mag-ano na ako. Magka-cardio na ako sa umaga pa lang. And yeah, since rest day ka naman. Then Wednesday, chest day. Pakita ko sa inyo yung routine ko. I-vlog ko din siya. Siyempre di ako magbuhubad like Sam Sulek. And papakita ko rin yung diet ko kung paano ko siya kinakain. Kanina ang baon ko ngayon is yung tirang roast chicken sa SNR. Inalis ko yung skin. Nandito, nandala ang baon. Kasi walang canteen sa school namin. Pero maraming mall. Kaso, gets nyo, mahal eh. Magkano ang 1 kilo ng breast fillet chicken? Nasa 300 lang. So 1 kilo is, if naka 200 protein intake ka per day, 600 grams lang kailangan mo. So nasa 1.5 days ka na ng 300 pesos lang, 'di ba? If ever may itlog ka pa sa bahay. So let's say if gusto mo ma-hit yung 200 grams ng protein, nasa 400. Kung pang 1 week, kasi 300 is sa 369. Kasi kailangan mo ng 600 grams eh. 600 grams is nasa 180 na yan ng protein. So 20 na lang. Ikaw na bahala sa 20 na yan. 6, 12, 18, 24. 4 days is for 2.4 kilos. Basta yan. Compute nyo na lang. 350 chicken fillets. Bumili kayo ng Clara Ole na marinate. Nasa 38 pesos lang yan. Ayan yan. Ba't ako nag-chewing gum? Wala lang. Gusto ko matry yung joke ko. Ayun, masarap yung chewing gum. I think that's it. 13 minutes na nagsasalita, guys. Off ko muna yung... Uy, shit, may patay na aso. Off ko muna yung video. I don't know if edit ko pa to. This is just raw videos for you guys. See you guys next video. Love you all. Peace. Alisin ko lang yung dead air. Pati kayo maboard. Kasi yung retention rate nyo masyado na mababa. Pero hopefully next video hindi na, kasi kailangan nyo na practicein yung hindi nag-skip ng videos kasi boring. Gets nyo? Gets ko naman, siyempre nanonood ko yung video for entertainment, pero it just reflects kung gaano nakababa yung attention span nyo, kung gaano nakaiksi, para hindi na mag-produce ng dopamine kada wala nangyayaring bago. So yeah, yun lang. Bye guys.